Brianna, dalhin mo itong pagkain sa may swimming pool. Naroon sina Sir Damian at Ma'am Rosie. Tandaan mo, huwag kang mag-aangat ng tingin sa kanila. Dapat nakayuko ka lang. Bawal na bawal nating tingnan sa mga matang mga imperial at ang mga bisita nila. Mga kasambahay lamang tayo at sila ang boss natin. Nauunawaan mo ba? Bilin at paalala ni Manang Teresa habang maingat na inaayos ang tray ng pagkain. Nasa ibabaw ng tray ang isang pitchel ng malamig na cucumber lemonade, 2 baso, at isang plato ng imported cold cuts at artisanal cheese. Meron ding isang platter ng mini sandwiches at assorted fruit skewers. Opo, Manang. Mahinang sagot ni Brianna habang nakayuko. Hindi niya magawang lakasan ng boses tulad ng palagi niyang ginagawa. Guilty siya sa paulit-ulit na paalala ni Manang Teresa sa kanya. Huwag mo nang uulitin ng pasilip-silip kay Sir Damian, Brianna. Alam ko ninanakawan mo siya ng tingin mula sa malayo. May nobya na yon at may plano na silang magpakasal pagkatapos ng matagal nilang pagkakawalay sa isa't isa. Nakagat ni Brianna ang ibabang labi para supilin ang kanyang ngiti. Hindi kasi niya mapigilang tanawin si Damian kahit sa malayo lang. Tingin lang po ninanakaw ko, Manang. Wala po akong intensyong nakawin ang puso ni Sir Damian kay Ma'am Rosie. Tulad ng sinabi mo, kasamahay lang tayo at sila ang boss natin. Alam ko po kung saan ako lulugar. Pero ang gwapo po kasi ni Sir Damian. Hindi ko maiwasang magnakaw ng tingin. Kinikilig niyang paliwanag sa matanda. Mangarap ka na lang ng iba, Brianna. Wag lang si Sir Damian. Lumapit ito sa kanya at mahinang nagsalita. Sa tagal ko na rito, hindi ko pa siya nakitang nakikipag-usap sa mga trabahador niya. May pagkasuplado yon at allergic yata sa mahihirap. Mata pobre ang isang yon. Napasinghap si Brianna. Hindi ganoon ang nakikita niya kay Damian sa tuwing pinagmamasdan niya ito sa malayo. Mukha itong mabait at mapagmahal sa harapan ng nobya nito. Kaya nga mas lalo siyang na-inlove sa lalaki dahil sa ngiti nito. Pakiramdam niya, siya ang nobya nito sa tuwing umingiti ito kay Rosie. Hoy, kayong dalawa, anong pinag-uusapan niyo riyan, ha? Nasaan ang pagkain para sa anak ko at kay Damian? Bulyaw ng bagong dating na ginang. Mabilis naglayo sina Brianna at Manang Teresa nang makita si Madam Rosa, ang ina ng girlfriend ni Damian. Nakataas ang kilay nito at nakapamaywang na parang itong may-ari ng Imperial Mansion. Isang buwan nang naninirahan ng mga ito sa mansyon, pero kung umasta, parang ang mga ito ang may-ari. Dadalhin na po, Madam Rosa. Magalang na sabi ni Manang Teresa bago siya kinalabit. Bilisan niyo! Ayoko nagugutom ang mamanugangin ko. Kaagad na tumalima si Brianna at kinuha ang tray ng pagkain. Nakayuko siyang naglalakad patungo sa swimming pool habang nasa unahan niya si Madam Rosa. Pagdating sa may pool, kaagad nitong tinawag ang dalawang naliligo. Rosie, Damian, nagpahanda ako ng pagkain. Kumain muna kayo. Magiliw nitong sabi bago siya binalingan ng tingin. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Ilagay mo na sa mesa mga pagkain. Mahina ngunit may gigil nitong sabi. Tahimik na sumunod si Brianna. Inilatag niya sa mesa ang pagkain at pilit sinasaway ang sarili na huwag tumingin sa gilid ng pool kung saan umahon si Damian. Napalunok siya nang mahagip sa gilid ng kanyang mga mata ang topless nitong katawan. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maglakad ito palapit sa mesa. Halos matapon ang laman ng pitchel nang magsimulang manginig ang kamay niya. Ang bagal mong kumilos. Patungo na rito si Damian. Paghihintayin mo pa siya rito hanggang matapos ka riyan? Mahinang singhal ni Madam Rosa sa kanya. Pasimpleng bumuntong hininga si Brianna at may pagmamadaling kumilos. Kahit nanginginig ang kamay niya, natapos naman niyang ihain ng mga pagkain nang walang natatapon sa mga yon. Maingat din siyang humakbang patalikod habang nakayuko. Mananatili lang siyang nakatayo roon hanggang matapos kumain ng mga ito. Mom, is this the thing we had in France? What's this? Is this even gluten-free? Sosyal at maarteng tanong ni Rosie. Wait, tell the maid next time that no bread for me, okay? Iha, para kay Damian ng bread. Mag-fruits ka na lang, okay? Sagot ni Madam Rosa bago nito inasikaso ang pagkain ni Damian. Honey, let's eat. These are your favorites except for the bread. Paanyaya ni Damian sa kasintahan. Pasimpleng tiningnan ni Brianna si Damian, pero si Rosie ang nahagip ng mga mata niya. Nakasimangot ito at masama ang tingin sa ina. Pero bigla itong tumingin sa kanya. Namilog ang mga mata niya at mabilis tumungo. This maid seriously needs to learn some manners. Lumapit si Rosie sa kanya. Umatras naman siya para manatili ang kanilang distansya.
Isa yun sa mahigpit na pinagbabawal sa kanilang mga kasabahay. Kailangan ay may 1 metrong distansya sila sa kanilang mga boss. Just ignore the maid, honey. Let's enjoy our food and go for another swim later. Pakiramdam ni Brianna ay pinagtanggol siya ni Damian sa nobya nito. Pero alam niyang asumera lamang talaga siya. Malabo pa sa lubluban ng kalabaw sa kanilang probinsya na magkaroon ito ng pakialam sa kanya. Alright, honey. After this. Ngumisi si Rosie sabay tulak sa kanya. Napasinghap si Brianna nang mahulog siya sa swimming pool. Pero maya-maya ay napangiti rin siya. May pakinabang din pala ang pagiging mataray at masamang ugali ni Rosie. Dahil tinupad dito ang matagal niyang pangarap maliban kay Damian. Gustong-gusto niyang maligo sa swimming pool ng Imperial Mansion dahil ang social tingnan ng Infinity Design niyon. Pero hindi niya magawang ilublob man lang kahit daliri doon dahil bawal. Sinamantala niya ang pagkakataon at sumisid siya pa ilalim. Medyo matagal ang kanyang paglangoy dahil sa haba ng suot niyang maid uniform. Pero hindi yun naging hadlang sa kagustuhan niyang makarating sa mas malalim na parte ng swimming pool. Ayos, nakaligo rin ako ng swimming pool na to. Masaya niyang sabi sa isip. Pagkarating sa pinakailalim ng swimming pool, umupo siya sa sahig na parang Buddha. Pumikit siya at pinatong ang 2 kamay sa magkabilang tuhod. Palagi niya itong ginagawa kapag naliligo silang magkakapatid sa ilog at tumatagal siya ng 3 minuto sa ilalim. Pakiramdam niya ay isa siyang kung fu master sa ginagawa niya at walang makatatalo sa kanya. Konti na lang aahon na rin ako. Gusto ko lang ma-feel ang tubig sa swimming pool na to. Saad niya sa isip nang unti-unting nauubos ang reserba niyang hangin sa katawan. Nagambala ang ginagawang konsentrasyon ni Brianna nang marinig niyang may bumagsak sa tubig. Iminulat niya ang mga mata at ganoon na lamang ang pagkataranta niya nang makitang lumalangoy si Damian palapit sa kanya. Sir Damian, anong ginagawa mo rito? Tanong niya at sandaling nakalimutan na nasa ilalim siya ng swimming pool kaya agad siyang nakalunok ng tubig. Kinabahan si Brianna hindi dahil sa napipinto niyang pagkalunod, kundi dahil sa paglapit ni Damian sa kanya. Mas maaga yata siyang mamamatay sa kilig nang pumulupot ang isang braso nito sa baywang niya at inilangoy siya nito paangat sa tubig. Busog na busog siya sa pagtitig sa gwapo nitong mukha at sa pagkalunok ng tubig. Maswerte siyang kahit sandali ay nayakap niya si Damian. Pero mas maswerte pa rin at hindi siya tuluyang nalunod hanggang tuluyan silang umangat sa tubig. Kumapit si Brianna sa gilid ng swimming pool at sunod-sunod na umubo. Pilit niyang inaangat ang sarili pero hindi niya magawa dahil sa panghihina. Hindi niya makakalimutan ang karanasang to at mas lalong hindi niya makakalimutan ang lasa ng tubig na may chlorine. Ang pangit ng lasa ng tubig sa swimming pool mo, Sir Damian. Akala ko mas masarap ang tubig niyan kaysa sa ilog. Hindi naman pala. Hindi ba usong flavor sa mga swimming pool ng mayayaman? Mayaman ka naman, bakit hindi mo palagyan ng milk flavor? Reklamo niya na may kaunting suhestyon. Nakalimutan na naman niya ang bili ni Manang Teresa na pigilan ang pagiging madaldal niya sa harapan ng mga boss nila. Pero umiral na naman ang kawalan ng kontrol ng bibig niya. Abat ang maid na to? Sino ka para sabihin yan kay Damian, ha? Walang modo. Singhal ni Madam Rosa habang masama naman ang tingin ni Rosie sa kanya. Sorry po, madam. Hindi na po mauulit. Na-carried away lang po ako. Paumanhin niya. Dapat lang. Ay ano pang ginagawa mo riyan? Umahon ka na't bumalik ka na sa trabaho mo. Pinilit sumampa ni Brianna sa gilid ng pool. Pero paulit-ulit lang siyang dumudulas at nahuhulog ulit sa tubig. Ngunit 2 pares ng mga kamay ang humawak sa baywang niya at tinulungan siyang makaakyat. Kaagad nag-init ang mukha niya nang makita si Damian. Hoy maid, naroon ang hagdan oh. Bakit dyan ka nagpupumilit umakyat? Gusto mo lang bang magpahawa kay Damian, ha? Singhal naman ni Rosie sa kanya. Pasensya na po, hindi ko po alam na may hagdan doon. Sa hagdan na lang po ako dadaan. Kahit nasa ibabaw na ng swimming pool, muling tumalon si Brianna sa tubig para lumangoy patungo sa hagdanan. Sinulit pa niya ang una niyang paliligo sa pool. Nag-freestyle siya sa paglangoy hanggang makaahon. Baliw ba ang kasambahay na to? Narinig niyang tanong ni Madam Rosa, halatang gigil na sa inis. Ngumiti lang siya sa mga ito at bahagyang yumuko. Napansin pa niyang nakatingin si Damian sa kanya na parang hindi makapaniwala sa ginawa niya. Babalik na po ako sa trabaho. Paalam niya at nagmamadaling umalis, pero napatalon pa siya sa tuwa nang tuluyang makalayo. Samantala, pagsapit ng gabi, kausap ni Damian ang kanyang assistant sa veranda malapit sa hardin.
Isa rin ito sa tapat at mapagkakatiwalaan niyang kaibigan. Ito ang katuwang niya sa pamamahala ng Imperial Heights Development Corporation, isang massive real estate empire na pag-aari ng kanilang pamilya na ngayon ay nasa pangalan na niya. Damian, we lost billions sa last project natin. Tapos hindi natuloy ang Dubai Resort at nag-pull out na lahat ng major investors. Nababahala ang board dahil bumabagsak na rin ang stocks at mukhang kanselado na rin ang Maldives project. Kapag nagpatuloy ito, mahihirapan tayong makarecover sa next quarter. Baka ito na ang ikabagsak ng Imperial Heights. Saad ni Teo. Bumuntong hininga si Damian. I'll think about it later, Teo. Uunahin ko muna ang marriage proposal ko kay Rosie. Damian, mag-isip ka nga. Alam ko matagal mong hinintay bumalik si Rosie pagkatapos kanyang iwan para sa pangarap niyang pagmamodelo. Pero seryosong usapan to. Paano mo masusuportahan si Rosie kung babagsak ang kumpanya? Mahal ako ni Rosie, Teo. Kaya bumalik siya sa akin at iniwan ng pagmamodelo. Alam kong tatanggapin niya ako kahit maghirap pa ako. Damian, saka na tayo mag-usap, Teo. Tatapusin ko muna ang sorpresa ko kay Rosie at aalokin ko na siya ng kasta sa susunod na linggo. Sige, ikaw ang bahala. Ako na lang muna ang kokontrol sa media para hindi makalabas ang tungkol sa sitwasyon natin ngayon. Mas magugulo ang lahat kapag nakialam sila. Salamat, Teo. Tinapik niya sa balikat ang kaibigan. Mamaya ka na umalis. Uminom muna tayo sandali. Dugtong pa niya at eksakto namang dumating ang kasambahay na dala ang alak. Nakayuko lamang ang kasambahay habang inilalagay ang bote ng brandy at 2 baso sa mesang naroon. Pagkatapos, ilang hakbang itong umatras at nanatiling nakatayo sa isang gilid. Maiba ako, Damian. Wala ka ba talagang planong ibigay ang kasambahay na yun sa akin? Matagal ko na siyang hinihingi sa iyo Sandaling tumingin si Damian sa nakayukong kasambahay. Ito rin ang babaeng akala niya nalulunod kanina sa swimming pool. Nag-alala pa naman siya rito. Pero mukhang nag-e-enjoy lamang ito sa ilalim ng tubig. Hindi niya alam kung ano nakita ni Teo sa babae at nagpupumilit itong kunin ang kasambahay sa kanya. Hindi ko pwedeng pilitin na umalis ang mga tao ko, Teo. Tinanong mo na ba siya kung gusto niyang umalis? You can ask her yourself. Tumayo si Teo at lumapit sa kasambahay. Miss, anong pangalan mo? Tanong agad nito. Brianna po, sir. Brianna, ako naman si Teo. Napakaganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa magandang katulad mo. Napailing na lang si Damian sa ginagawang pambobola ni Teo sa kasambahay niya. Hinayaan na lang niya ito habang patuloy siya sa pag-inom. Gusto mo bang lumipat sa bahay ko? Mas maliit yun kumpara sa mansyon ni Damian. Mas maliit ang lilinisan mo at hindi ka pa mapapagod ng sobra. At ang kagandahan sa offer ko, pareho rin ang sweldo mo sa akin at dito. Papayag ka na ba? Pasensya na po, Sir Teo. Loyal po ako kay Sir Damian. Sa kanya lang po ako. Nahinto sa ere ang baso ng alak ni Damian nang marinig ang sinabi ni Brianna. Malaking epekto sa kanya ng salitang loyal dahil bihira niyang makuha yun sa mga tao. Kung hindi dahil sa reputasyon at yaman niya, baka walang tao ang magtitiyagang manatili sa tabi niya. Ngayon marami siyang kaibigan dahil likas na mayaman ang kanyang pamilya at napunta ang lahat ng yaman sa kanya nang pumanaw ang mga magulang niya. Teo, wag mo na siyang pilitin. Pigil niya sa kaibigan nang kukulitin pa nito si Brianna. Bumalik ka na sa trabaho mo, Brianna. Utos niya sa kasambahay. Tinawag mo ako sa pangalan ko, sir? Gulat itong nag-angat ng tingin sa kanya. Pero mabilis din itong yumuko nang makasalubong ang tingin niya. Masusunod po, sir. Nagmamadaling umalis si Brianna. Sinundan niya ito ng tingin at napangisi nang mapansin niya ang papalayong bulto ng mommy ni Rosie. Alam niyang naroon ang ginang at palihim na nakikinig sa usapan nila ni Teo kanina tungkol sa kumpanya. Your plan starts now, Damian. Bulong ni Teo na nakatingin din sa mommy ni Rosie. Yeah, and you need to play behind my back, Teo. Kailangan maging maayos ang daloy ng plano ko. Ikaw na bahala sa mga taong pwede nilang kausapin para alamin kung totoo ang pagkakabankrupt ko. Pinagpatuloy ni Damian ang naudlot na pag-inom. Ngayon niya malalaman kung totoo pa rin ang pagmamahal na pinapakita ni Rosie sa kanya. Hinintay niya itong bumalik pagkatapos ng 5 taon nitong pananatili sa France. Pero may kakaiba rito ngayon. Gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang pagmamahal nito sa kanya kahit naghihirap na siya. Ayaw niyang basta na lang itong pakasalan tulad ng pangako niya noon, lalo pat malaki ang pinagbago nito ngayon. Kailangan niyang mag-ingat kahit mahal niya ang babae. Hindi siya papayag na linlangin siya ni Rosie para lang sa pera. Don't worry, ako nang bahala sa lahat.
at ikaw naman sa pag-arte. Kapag nagtagumpay tayo, pwede ko na bang alburin si Brianna? Ayaw niyang sumama sa'yo. Loyal siya sa akin. At saka ano bang nakita mo kay Brianna at ganyan na lang ang kagustuhan mong makuha siya? Hindi mo ba napapansin ang kagandahan ng maid mong yun? Hindi lang yun. Magaan siyang kausap. Inosente. At siya yung tipo ng babae na hindi mo magagawang magalit kahit magkamali siya. Kasi parang normal sa kanya magkamali at matatawa ka na lang. Pumasok sa alaala ni Damien ang ginawa nitong pagtalon uli sa pool para dumaan sa may hagdan. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil ang cute nitong tingnan, lalo na nang makita niya ang marahan nitong pagtalon habang papalayo. Kung pagbabasehan ko ang tipid mong ngiti ngayon, ibig sabihin nakita mo rin na nakikita ko kay Brianna, Damien. Muling sabi ni Teo na nakangisi sa kanya ngayon. Huwag na natin pag-usapan si Brianna. Mas mahalagang magawa natin ng plano. Okay, gagawin ko ang parte ko. Pero isang tanong lang, Damien. You're a wealthy and successful businessman. A billionaire born into old family money. Can you really see yourself falling for someone like Brianna? After all, she's just your maid, and you're her boss. Naging seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Damien. Hindi pumasok sa isip niya ang ganoong bagay dahil para sa kanya, mas malaki ang pagnanais na umangat sa buhay ng mga mahihirap. Kung isang kasambahay ang magugustuhan niya, tiyak mas una nitong magugustuhan ay pera niya kaysa sa kanya. For someone like me, love always comes second. Because for people who struggle all their lives, security will always matter more than feelings. Seryoso at makahulugan niyang tugon. Maybe Brianna is not one of those people. Hindi na sinansala ni Damien ang sinabi ni Teo. Nagpatuloy na lang siya sa pag-inom habang naglalaro sa isip niya ang tungkol sa dalagang pinag-uusapan nila. Isang linggo ang nakalipas, isang simpleng dinner ang inihanda ni Damien sa hardin ng mansyon. Nakahain ng mga paboritong pagkain ni Rosie sa kwadradong mesa na may puting sapin. Ngayon din niya aalukin ng kasalang dalaga. Ilang saglit pa nang dumating si Brianna, ito ang inutusan niyang tawagin si Rosie sa silid nito. Sir, wala po sa silid niya si Ma'am Rosie. Nakatungo nitong sabi. What? Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam, pero nakita ko silang umalis ni Madam Rosa kanina. Tawagan mo na lang po, sir. May cellphone ka naman eh. Imposibleng wala yang load. Kumunot ang noon ni Damien sa walang gatol na pagsagot ni Brianna sa kanya. Know your place, Brianna, and mind your manners. Seryoso niyang sabi. Mukhang natauhan naman ito sa binitiwang salita. Marahan itong sinampal ang sariling bibig habang pinapagalitan ng sarili. Kinuha naman niya ang cellphone at tinawagan si Teo. Bahagya siyang lumayo kay Brianna para kausapin to. Teo, have someone locate Rosie and her mother. I want their exact location now. Utos niya pagkasagot nito sa tawag niya. Alright, copy. Tatawagan na lang kita kapag nahanap na sila. Thank you. Pinatay ni Damien ang tawag at muling tiningnan ang mga pagkain sa mesa. Bago lumipat ang tingin niya kay Brianna. Huling-huli niya ang natatakam nitong tingin sa mga pagkain. Napalunok pa ito na para bang kinakain nito mismo ang mga yon. If you want the food, you can have it. Sabi niya sa seryosong boses. Salamat sir, kukunin ko na to, baka magbago pa ang isip mo. Masaya nitong sabi at agad nilikom ang mga pagkain sa mesa bago dinala pabalik sa loob ng mansyon. She didn't even pause to ask if I was sure before taking the food. Napailing na lang si Damien. Sa lahat ng kasambahay sa mansyon, si Brianna lang ang may lakas ng loob na kausapin siya. Ito lang din ang tanging kasambahay na kilala niya sa pangalan. Totoo ang sinabi ni Teo na kakaiba ang dalaga dahil alam niya ang eksaktong araw nang dumating ito sa mansyon. Malakas ang hatak nito para makuha ang pansin niya. Tumingin si Damien sa relong nasa pulsuhan niya. Halos ganitong oras siya umuwi ng unang araw ni Brianna sa mansyon. It's exactly 6 months, 15 days, 8 hours, and 23 minutes since Brianna started living in my mansion. Tipid nang umiti si Damien. Mukha lang siyang walang pakialam, pero alam niya na lihim siyang pinagmamasdan ni Brianna mula sa malayo. Hindi man halata, pero naaaliw rin siya sa ginagawa nito. Sandali niyang nakalimutan na paghihintay kay Rosie, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Kasama na niya ang nobya, at kung mapapatunayan niya ang pagmamahal nito, pakakasalan niya agad to. Ilang sandali pa, natanggap ni Damien ang tawag mula kay Teo. Damien, nalocate na namin kung nasan sina Rosie at Madam Rosa. Kasalukuyan silang nasa Celeste Restaurant at may dinner sila kasama ang mayor ng San Benedicto. Bungad nito pagkasagot ng tawag.
Nakuha mo bang impormasyon tungkol sa mayor na yon? Oo naman. Kilala kita at alam kong itatanong mo yan. Tumawa pa ito bago muling nagsalita. Anyway, ang kasama nila ngayon ay si Mayor Alaric Madrigal, isang milyonaryo sa bayan ng San Benedicto. Ayon sa nakalap kong impormasyon, si Alaric ay anak ng kaibigan ni Madam Rosa at nagkaroon na siya ng plano noon na ipakasal ang dalawa. Naudlot lang ang plano nang makilala ka ni Rosie. Pero muli niyang kinontak si Alaric 2 araw na nakararaan. Mahinala ako na gusto nitong ituloy ang kasal ng dalawa. Gumagawa na sila ng pangalawang plano kung mabibigo sila sa plano nila sa akin. Tama ba? May posibilidad na ganun ang nangyari, lalo pat narinig ni Madam Rosa ang pag-uusap natin ng isang araw. May ilan din sa executives natin ang tinatanong niya tungkol sa estado ng kumpanya. Tulad ng utos mo, sinabi nilang bumabagsak na Imperial Heights. Bumuntong hininga si Damian. May isa pa akong ipapagawa sa'yo, Teo. Ano yun? Alamin mo kung anong nangyari kay Rosie sa France. Lahat-lahat simula nang umalis siya 5 taon nang nakararaan. Medyo matatagalan ako sa bagay na yan. Pero sige, gagawin ko. Okay, thank you. Pagkatapos ng tawag, bumalik na si Damian sa loob ng mansyon. Napakunot noo siya nang marinig ang ingay na nagmumula sa likod ng bahay. Nagtungo siya roon hanggang sa makarating siya sa staff house. Ibinigay ba talaga ito ni Sir Damian? Baka naman pinuslit mo lang to, Brianna. Pasmado talaga yung bibig mo, Kadoy. Hindi ako magnanakaw, no? Wala ka bang tiwala sa powers ko? Kung ayaw mo sa pagkain, sa amin na lang ang parte mo. Kinuha ni Brianna ang platong hawak ng lalaki, pero kinuha uli yun ng lalaki pabalik. Wala naman ako sinasabing ganyan ah. Ang sarap kaya nito. Ngayon lang ako makakatikim ng ganito klaseng pagkain. So ano, kanino kayo dapat magpasalamat? Tanong ni Brianna na malaki ang ngisi sa mga kasama. Tumingin naman sa isa't isa ang mga kasama nito na parang iisa ang tumatakbo sa isip. Kay Sir Damian, chorus na sabi ng mga ito na nagpasimangot kay Brianna. Bakit kay Sir Damian? Sa akin dapat kayo magpasalamat. Ako ang dahilan kaya may ganito tayong pagkain ngayon. Nakipagtalo si Brianna at pinipilit ang mga kasama na magpasalamat dito. Pero mukhang pinagkakaisahan ito ng mga kasama at paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanya sa hangin. Simple food can make them happy. But some people just aren't contented with what they have. Bulong ni Damian bago umalis. Kinabukasan, nakasabay ni Damian ang mag-inang Rosie at Rosa sa pagkain. Tahimik lamang ang dalawa hanggang magsalita siya. I waited for you last night, honey. Where did you go? Tanong niya kay Rosie. Napansin niya ang sandali nitong tingin sa ina bago sumagot. May meeting lang akong pinuntahan kagabi kasamang agency ko. With your mom? Oo. Kasama ko si mommy. Tungkol saan ang meeting niyo? Muli niyang tanong nang hindi tumitingin sa nobya dahil masakit makita ang harap-harapan nitong pagsisinungaling sa kanya. Tungkol sa trabaho lang. Gusto nila akong bumalik sa pagmamodelo pero tinanggihan ko. Priority kasi kita, honey. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol doon. Ang mahalaga narito pa rin ako. Yeah, I'm sorry for asking. And thank you for choosing me. You're welcome. Humigpit ang hawak ni Damian sa kubyertos. Hindi na niya maramdaman ang lambing ni Rosie sa pakikipag-usap sa kanya. Damian, iho, totoo bang ilang projects mo sa ibang bansa ang hindi natuloy at nag-pull out ang ilang investors mo? Tanong ni Madam Rosa. Bumuntong hininga si Damian. Ipinakita niya sa mag-ina ang nanlulumo niyang itsura. It's true, tita. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ibabangon ng kumpanya. Nauubusan na ako ng pondo at hindi ko alam kung saan ako kukuha. Ganun ba? Simple nitong tugon bago tumingin kay Rosie. Nakikita ni Damian ang makahulugan tingin ng mga ito sa isa't isa, pero nagkukunwari siyang hindi yun napapansin. Hindi mo naman ako iiwan kahit maghirap ako, di ba, honey? Tanong niya kay Rosie. Pagka itong umiti sabay tango. Of course, honey. Narito pa rin ako sa tabi mo kahit maghirap ka. Hindi kita iiwan. Masarap yun sa pandinig, pero masakit makita na napipilitan lamang ito. Tama ang hinala niyang nagbago na si Rosie. Hindi na ito ang babaeng minahal niya. Nararamdaman niyang may motibo lamang ito kaya bumalik sa piling niya. 2 linggo pa ang mabilis na lumipas. Mas napapadalas ang pagkikita ni na Rosie at Alaric. Hindi alam ng babae na pinasusubaybayan niya ito sa tuwing lumalabas ng mansyon.
Akala nito ay nagmumukmuk lamang siya sa kwarto dahil sa kunwaring pagbagsak ng kumpanya niya. Ilang sandali pa nang matanggap niya ang tawag mula kay Teo. Anong balita? Tanong agad niya pagkasagot ng tawag. Nakuha ko ng pinapahanap mong impormasyon tungkol kay Rosie, Damian. Gusto mo bang basahin ang files o sasabihin ko na lang? Sabihin mo na lang sa akin. Sagot niya dahil buo naman ang tiwala niya kay Teo. Lubog sa utang ang mag-ina nung nasa France pa sila. Matapos maghiwalay ang mga magulang ni Rosie, naiwan sa kanyang responsibilidad na tustusan ang mga gastos nila. Sa simula, okay ang kita niya sa pagiging modelo. Pero dahil sa magarang lifestyle na kinailangan niyang panindigan, nalubog siya sa advance at credit sa agency niya. Nagkaroon siya ng lihim na relasyon sa CEO ng agency na nagbigay sa kanya ng malalaking kontrata. Nabaliwala ang mga utang niya dahil doon. Pero nabunyag ang relasyon nila. Nagsampa ng kaso ang asawa ng CEO at na-blacklist si Rosie sa buong modeling industry. Nawalan siya ng trabaho at nahalungkat pa ang mga dati niyang utang. Patong-patong na yun kasamang mga pinirmahan niyang kontrata na kung i-convert sa pera natin, aabot yun sa 8 milyong piso. At kung hindi niya mabayaran, pwede siyang kasuhan ng breach of contract, fraud o estafa. At may posibilidad siyang makulong. Bumalik silang mag-ina sa Pilipinas dahil sa tingin nila, ikaw ang magsasalba sa kanila. Mahabang paliwanag ni Teo. Malinaw na kay Damian na niloko siya ni Rosie habang nasa ibang bansa ito. Habang siya'y pilit inilalayo ang sarili sa mga babae dahil umaasa siyang babalik ito. Bumalik naman ito pero hindi ang nararamdaman para sa kanya. Gusto niya itong tulungan para sa pinagsamahan nila noon, pero gusto muna niya itong subukan. Kung papasa ito, handa niyang kalimutan ang ginawa nitong panloloko at babayaran pa niya ang mga utang nito. Teo, ihanda mo mga kailangan ko para sa huling plano. Anong plano, Damian? Isang malaking aksidente na posibleng magpawala sa alaala ko. Ihanda mo ang sasakyan, ospital at kasabot na doktor. Ito ang huli kong pagsubok para kay Rosie. Kung hindi niya ako iiwan sa kabila ng lahat, tutulungan ko siya sa mga problema niya. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Teo sa kabilang linya. Alam kong mahal mo si Rosie, Damian. Nasaksihan ko kung paano ka mangulila sa kanya nang iwan ka niya. Pero kung itong magpapalaya sa iyo sa pagmamahal na yan, sige, gagawin ko. Bukas na bukas din nakahanda ng lahat. Salamat, Teo. Matapos ang pag-uusap nila, isang katok ang narinig ni Damian sa pintuan ng silid niya kasunod ng boses ni Brianna. Sir Damian, dinalhan po kita ng mainit na arroz caldo na maraming itlog. Makakatulong po ito para bumalik ang sigla mo. Sabi nito sa labas ng pinto. Sa nakalipas na araw ng kunwari niyang pagbumukmuk, si Brianna ang palaging kumakatok sa pinto niya para tingnan kung maayos lang siya. Kahit isang beses sa loob ng 2 linggong yon, hindi siya pinuntahan o kinumusta man lang ni Rosie. Mas napatunayan niyang wala na itong pagmamahal sa kanya. Pero hindi niya agad-agad isasarado ang pagkakataon para sa nobya. Isang beses na lang at hanggang doon na lang siya. Pasok. Maikli niyang sabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Brianna dala ang isang tray. Paraan itong naglakad na parang kinakapa ang inaapakan hanggang makarating sa maliit na mesa sa gilid ng kama niya. Inilagay nito ang umuusok na arroz caldo roon. Sir, ayaw mo bang buksan ng ilaw rito? Ang lamlam kasi ng lampshade mo eh. Hindi ko masyadong makita kung okay ka lang ba. Naningkit ang mga mata nito habang pilit sinisilip ang mukha niya. Pero kitang-kita niya ang itsura nito dahil mas malapit ito sa ilaw. Okay lang ako. Lumabas ka na. Pagtataboy niya kay Brianna, pero nanatili ito sa pwesto. Sir Damian, pagsubok lang to. Huwag kang sumuko. Lumaban ka. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Hanggat nakikita mo ang langit, may Diyos na pwede mong kapitan. Kung wala ka ng pera, ibenta mo na lang tong mansyon mo. Malaking halaga rin to. At pwede kang bumili ng mas maliit na bahay. Yung matitira sa pera mo, magnegosyo ka. Pwede kang magtinda ng fishball, kikiam at kwek-kwek. Pwede ka rin mamasada ng jeep dahil sayang ang lisensya mo kung hindi mo magagamit. Marami kang pwedeng pagpilian kaysa magmukmuk dito. Hindi ko na pag-aari ang bahay na to. Ano mga oras kukunin na to ng bangko at paalisin na ako kasama kayo? Pinalungkot ni Damian ang boses kahit gusto niyang matawa sa mga trabahong sinasabi ni Brianna. Sisiguraduhin naman niyang hindi madadamay ang mga trabahador ng mansyon sa plano niya. Maliban sa dalaga. May pagkakataon na hindi nito makontrol ang bibig at baka masabi pa nito ang plano niya.
Di sama-sama tayo sa hirap, Sir Damian. Ikaw ang dahilan kaya kumikita ang mga trabahador mo rito sa mansyon at malaking na itutulong mo sa kanilang pamilya. Ngayong naghihirap ka, aampunin na lang kita. Ako maghihinanay mo at aalagaan kita hanggang sa walang hanggan. Natigilan si Damian at hindi makapaniwala sa suwestyon ni Brianna. Kahit kunwari lang ang paghihirap niya, nakakatawa pa rin dahil may isang tao na gusto siyang samahan sa paghihirap at gusto pa siyang ampunin. Pero hindi ito ang babaeng inaasahan niyang gagawa niyon para sa kanya. Hindi ko kailangan ng nanay, Brianna. Gusto ko lang mapag-isa. Lumabas ka na. Ang ingay mo. Okay po, sir. Tawagan niyo lang po ako kapag may kailangan ka. Nagmamadali itong umalis, pero tumigil din sa tapat ng pinto. Basta sir, wag lang magpapakamatay ha. Hindi ka tatanggapin sa langit. Pahabol nitong sabi bago isara ang pinto. Napanganga na lang si Damian. Nagmamadali siyang tumayo at humarap sa salamin na nasa banyo. Mukha na ba akong suicidal? Normal pa naman ang itsura ko ah. Baka nasobrahan ng pag-arte ko. Tanong niya sa sarili habang sinusuri ang muka sa salamin. Nang mapagtantong normal naman ang itsura niya, napailing na lang siya. Nawala sa isip kong si Brianna nga pala ang kausap ko. Sobra-sobra mag-react ang isang yun. Bumalik siya sa kama at umupo sa gilid niyon. Nalanghap niya agad ang amoy ng arroz caldo na may kasamang 3 itlog. Wala yun sa menu sa kanyang kusina, pero dahil pinanindigan niya ang paghihirap, nagkaroon ng short supply sa pagkain. Dahil doon, iba't ibang simpleng putahe ang natikman niya at lahat ng yun ay nagustuhan niya. Mukhang masarap naman to. Sabi niya bago tikman ng arroz caldo. Sa katitikim ni Damian, hindi niya namalayan na naubos na niya ang pagkain. Kinabukasan ng hapon, ginawa na ni Damian at Teo ang plano nilang aksidente. Sinadya nilang ipabangga sa truck ang isa sa mga sasakyan ni Damian, ang itim na Rolls-Royce Ghost. Sa tindi ng pinsala, halos magkahiwa-hiwalay ang mga parte ng kotse. Nakahanda na rin ang ambulansya na magdadala kay Damian sa ospital, at ilang oras na nga nakalipas, naka-admit na siya sa Del Mundo Hospital, isang pribadong ospital na pag-aari ng pamilya ni Teo. Naroon ang kasabot nilang doktor at mga nurse na kasama nilang aarte. Talawas ito sa sinumpaang tungkulin ng mga ito, pero nakiusap si Teo sa mga ito para pumayag. Nababalot ng benda ang katawan niya para mas kapanipaniwala ang aksidenteng natamo niya. Inaasahan niyang si Rosie ang agad na pupunta sa ospital nang ipaalam yun ni Teo. Pero hindi niya inaasahan na mas nagmamadali sa pagdalaw ang mga trabahador ng mansyon sa pangunguna ni Brianna. Dok, bakit naman po hindi pwedeng makita si Sir Damian? Nag-aalala lamang naman po kami sa kalagayan niya. Baka pwede pong sumilip kahit sandali lang. Pakiusap ni Brianna na naririnig ni Damian hanggang sa loob ng silid niya. Nagpupumilit itong pumasok kahit pinagbabawalan ng doktor. Hindi talaga pwede, miss. Unconscious pa ang pasyente at hindi pa siya maaaring tumanggap ng mga bisita sa ngayon. Sino mag-aalaga sa kanya, Dok? Wala siyang pamilya maliban sa amin ng mga trabahador niya. Kami lang po maaasahan ngayon ni Sir Damian. Iwan man siya ng lahat, hindi namin siya iiwan. Muling sabi ni Damian na sinang-ayon na ng mga kasama nito. May mga nurse kami na pwedeng mag-alaga kay Mr. Imperial, miss. Pero kung magpupumilit ka, ang maaari namin payagan sa ngayon ay ang pinakamalapit sa kanya. Sino ba sa inyo ang kapatid, pinsan o nobya niya? Ako po, Dok. Ako po ang nobya ni Sir Damian. Malakas na sabi ni Brianna. Ang feeling mo naman, Brianna, hindi ka magugustuhan ni Sir Damian, no? Sansalan ng mga kasama nito. Nakakainis kayo ah. Willing na nga ako mag-volunteer na nobya niya para makita si Sir Damian. Hindi niyo pa ako sinuportahan. Paano pa natin siya makikita ngayon? Wala kayong pakisama. Napangiti na lang si Damian habang pinapakinggan ang pagtatalo sa labas ng silid niya. Hindi niya inaasahan na mapapangiti siya ng ganitong klase ng ingay mula sa mga taong hindi niya rin inaasahang magbibigay ng simpatya sa kanya. Nakakataba ng puso ang pinapakitang pagpapahalaga ng mga ito sa kanya, kahit madalas niyang binabaliwala ang mga ito. Pagsapit ng gabi, tumahimik na rin sa labas ng silid. Marahil nagawang itaboy ng mga nurse ang grupo ni Brianna. Nang oras ding yon ay natanggap ni Damian ang isang video mula kay Teo. Pinanood niya ang video na alam niyang kuha sa opisina niya sa loob ng mansyon. Anong hinahanap nila sa opisina ko? Kunot noon niyang tanong nang makita ang mag-ina ni Rosie at Madam Rosa. Halos halongkatin ng mga ito ang lahat ng gamit doon.
bago lumabas at pumasok naman sa silid niya. Walang CCTV sa loob ng kwarto niya, kaya hindi niya alam kung ano-ano ang hinalungkat ng mga ito roon. Pero sigurado siyang hindi nakita ng mga ito ang hinahanap dahil lumabas ang dalawa sa silid na parang nagtatalo. Pagkatapos niyang mapanood ang video, tinawagan niya si Theo. Theo, nalaman mo ba kung anong hinahanap nila? Bungad niyang tanong dito. Oo, Damian. Hinahanap nila ang titulo ng lupang kinatitirikan ng mansyon mo. Pero may narinig silang usap-usapan mula sa mga kasambahay na pag-aari na yun ng bangko. Kaya umalis na rin sila. Itutuloy mo pa ba ang plano? Malinaw na sa'yo ang motibo ng mag-inang yun. Pera mo lang ang habol nila. Hindi ka nga niya binisita sa ospital at mas inuna pang maghalungkat sa opisina mo. Nanlumo si Damian. Hindi na siya umaasa ngayon na maisasalba pa niya ang pagmamahalan nila ni Rosie. Siya na lamang ang nagmamahal sa kanilang dalawa at oras na para palayain ang sarili niya. Sige, hindi ko na itutuloy ang... Sir Damian, gising ka na? Putol ng boses mula sa pintuan. Shit! Nagulat si Damian sa biglang pagsulpot ng nakaitim na figura. Nabitiwan niya ang cellphone at nalaglag yun sa tabi niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nabigla niyang tanong at huli na nang makilala niya ang boses ni Brianna. Napasinghap si Brianna at nagmamadaling lumabas ng silid. Narinig pa niya ang malakas nitong boses habang tumatawag ng doktor. Mabilis naman niyang dinampot ang cellphone na ongoing call pa rin kay Theo. Theo, ang bilin ko sa'yo walang makakapasok sa silid ko hanggat wala pang anunsyo ang doktor na gising ako. Pero bakit narito si Brianna at nakasuot pa siya ng pang-ninja? Ginawa ko naman ang bilin mo, Damien. Ito nga, inire-review ko ang CCTV. Base rito, pumuslit lang si Brianna para makapasok sa silid mo. Akala ko kasama siyang umuwi ng mga trabahador kanina. Pero nagpaiwan pala siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang suot niya. Pero baka kumuha siya sa laundry section ng ospital. Doon kasi dinadala ang mga hospital gown at untamed na damit ng mga pasyente. Gawan mo to ng... Biglang pinuto ni Damian ang tawag nang bumalik sa silid si Brianna kasama ang doktor at mga nurse. Apologetic namang tumingin ang doktor sa kanya, pero ginampanan pa rin ito ang tungkulin. Sinuri siya ng mga ito habang hindi mapakali sa isang tabi ang dalaga. Halatang labis itong nag-aalala sa pagpapanggap niya. Nakonsensya naman siya dahil ibang tao ang labis na nag-aalala sa kalagayan niya. Dala ng malalim na iniisip, hindi niya napagtuunan ng pansin ang mga tinatanong ng doktor. Kaya nagulat na lang siya sa sinabi nitong kondisyon niya. Nagising na siya pero hindi niya maalala kung sino siya. Posibleng may amnesia siya at hindi natin alam kung kailan babalik ang alaala niya. Shit, walang nagsabi sa kanya na hindi na namin itutuloy ang plano. Problemado niyang sabi sa isip, pero natigilan siya nang makita si Rosie sa may pintuan. Nakatingin ito sa kanya na waring narinig din ang sinabi ng doktor. Ngunit wala siyang nakikitang pag-aalala sa mga mata nito at mas nakikita niya ang kapanatagan doon. Totoo ba ang sinabi mo, Doc? Tanong ni Rosie sa doktor paglapit nito. Totoo ang sinabi ko, miss. Hindi naman inaasahan na magigising agad ang pasyente. Pero himalang nagkamalay agad siya pagkatapos ng aksidente. Kaya lang, wala siyang alaala sa nakaraan niya at makatutulong sa kanyang malalapit niyang kaibigan at kamag-anak. Nakita rin po namin ang singsing na to sa damit niya. May plano po yatang mag-propose ang pasyente bago siya maaksidente. Sabi ng nurse sa linyang ibinigay niya. Iniabot ng nurse ang singsing kay Rosie, pero ngumiti lang ito at hindi tinanggap ang singsing. Excuse me, nurse, pero mukhang nagkakamali ka. I'm not his girlfriend. I'm just a close friend who came to visit after I heard about the accident. That woman, turo nito kay Brianna. She's the one he's in a relationship with. Siya ang totoong girlfriend at hindi ako. Gulat naman si Brianna habang nakaturo din ang daliri sa sarili. Ako? Bakit ako? Mukha ba akong papatulan ni Sir Damian, Ma'am Rosie? Ikaw yatang na-aksidente at naapektuhan ng utak, ma'am. Gulat nitong tanong na hindi sinamantala ang pagkakataon. Kawawa naman si Damian. Pati yung girlfriend niya itinatanggi na siya. Just because he lost everything, you're ready to walk away? I hope he remembers everything when he finally regains his memory. Taas kilay na sabi ni Rosie kay Brianna na parang sinasadyang iparinig sa mga tao at mapahiya ito. Tumingin si Damian kay Brianna at nakita niya ang masama nitong tingin kay Rosie. Pero bumuntong hininga ito bago tumingin sa kanya. Nagawa pa nitong umiti sa kabila ng galit sa nobya niya. Sir Damian,
Sana kapag bumalik ang alaala mo, una mong maalala ang sinabi ng girlfriend mo ngayon. Hindi niya deserve ang gwapo at mabait na kagaya mo. Ang pangit kasi ng ugali ng nobya mo. Mata pobre, feeling prinsesa. Pero mukha namang tsakadol na stick. Bagay sa itsura niya ang sama ng ugali niya. Promise, hindi kayo bagay. Itapon mo na yun sa basurahan. Mas bagay siya ron. Umaalingasaw kasi ang kasamaan ng ugali niya. Ngayon nga ay tinatanggi ka niya dahil ganyan ang kalagayan mo. Tapos babalik ta rin pa niya ako. Di ba ang sama ng ugali? Excuse me, how dare you say that to me? Do you even know who you're talking to? International model ako, baka hindi mo alam. Eh di sa'yo na rin ang galing na ikaw ang nobyan tumatalikod kay Sir Damian. Nakangising sabi ni Brianna. Namula sa galit si Rosie. Mawalang galang na po. Putol ng doktor sa sasabihin ng babae. Hindi makabubuti sa pasyente kung magtatalo kayo rito. Maaari po bang lumabas muna kayo? Whatever. I'm done with my so-called boyfriend. Walang pakinabang yan. Mataray na sabi ni Rosie bago umalis. Sir Damian, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita paglabas mo rito. Pinalis na tayo sa mansyon mo kaya wala ka nang uuwian doon. Dadali na lang kita sa probinsya at tutulungan kitang ibalik ang alaala mo. Magpahinga ka lang dito Saad ni Brianna bago lumabas ng silid. Nasa po ni Damian ang ulo. Nanghihina siya sa mga narinig mula kay Rosie at nagkaroon pa siya ng problema kay Brianna. Base sa ugali nito, hindi siya nito hahayaang mag-isa sa ospital hanggang makalabas siya. Paano niya ipapaliwanag na nagpapanggap lamang siya? Ano ang maaari nitong maramdaman sa pagsisinungaling niya? Labis pa naman itong nag-aalala sa kalagayan niya. Umalis na kayo. Gusto ko mapag-isa. Taboy niya sa doktor at mga nurse. Sumunod naman ang mga ito at naiwan siyang mag-isa sa silid. Umayo siya ng higa at agad nakatulog. Dala na rin siguro ng pagod at sakit ng pagkatalikod ni Rosie sa kanya. Umaga na nang magising si Damian at unang bumungad sa kanya si Brianna. Kumusta ang pakiramdam mo, Sir Damian? Okay ka lang ba? Okay lang ako, Brianna. Napasinghap ito at agad na lumapit sa kama ng binata. Hinawakan nito ang kamay niya habang nangingilid ang luha sa mga mata. Masaya ako may naaalala ka kahit kaunti, Sir Damian. Kahit pangalan ko lang. Hindi magtatagal maaalala mo rin ang lahat. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Wala akong amnesia, Brianna. Nagpapanggap lang ako na walang maalala. Pero naaalala ko lahat tungkol sa buhay ko. Tumango-tango si Brianna na parang nauunawaan nito ang sinabi niya. Okay lang yan, Sir Damian. Nauunawaan kong hindi mo matanggap ang sakit mo. Ganyan din ang tatay ko noon. Pilit niyang tinatanggi na may alipunga siya sa paa. Allergy lang daw yun sa bago niyang tsinelas. Pero alipunga po talaga yun. Bahagyang napapikit si Damian. Parang kailangan niya ng sapat na lakas para ipaliwanag kay Brianna ang lahat. Pero duda siya kung maniniwala ito sa kanya. Iniisip nitong may sakit siya at hindi na ito umaalis sa ospital simula nang mangyari ang kunwari niyang aksidente. Bitiwan mo na ang kamay ko, Brianna. Mahinahon niyang sabi. Ayoko, sir. Gusto ko maramdaman mo na may kasama ka sa kabila ng mga nangyayari sa'yo. Narito lang ako. Sinupil ni Damian ang pagngiti. Natutuwa siya sa pinapakitang pag-aalala ni Brianna, pero kailangan muna nitong maniwala na hindi siya na-aksidente. Paano ka ba maniniwala na wala akong sakit? Nahirap ang paniwalaan ng sinasabi ng taong may sakit, Sir Damian. Wala akong sugat sa nangyaring aksidente, Brianna. Peke ang mga benda ko sa katawan. Nagpapanggap lang ako na nawala sa akin ang lahat. Pero nawala talagang lahat sa iyo, sir. Pati ang nobya mo. Natigilan si Damian. Yun ang masakit na katotohanan. Naghintay siya ng ilang taon para lang sa wala. Mabuti na rin yun dahil hindi niya pinakasalan agad si Rosie nang bumalik ito. Kung nagkataon, magkakaroon ito ng karapatan sa lahat ng pag-aari niya at hindi niya ito mapipigilang magwaldas ng mga pinaghirapan niya. Makinig ka muna sa loyal mong maid, Sir Damian. Saad ng bagong dating na si Teo. Mas okay siguro kung magbabakasyon ka muna. Balita ko maganda ang probinsya ni na Brianna. Baka makatulong yun para tuluyang gumaling ang puso mo. Makahulugan nitong dugtong. Sir Teo, may amnesia po si Sir Damian. Nasa utak po ang sakit niya at hindi sa puso. Paliwanag ni Brianna. Natawa naman si Teo bago inakbayan si Brianna. Kumunot ang noon ni Damian na parang may nagwelga sa kalooban niya sa paghawak nito sa balikat ng dalaga. Brianna, aalagaan mo naman si Damian, di ba? Ikaw na munang bahala sa pagpapagaling niya. Maasahan ba kita? Maasahan mo ako, Sir Teo. Good. Paglabas niya rito, ipapahatid ko kayo sa probinsya niyo.
Tinapik-tapik pa nito ang balikat ni Brianna bago tumingin sa kanya. Ngumisi pa ito nang makitang masama ang tingin niya sa kamay nitong nasa balikat ng dalaga. Doon ka muna, Damian, habang sariwa pa ang mga nangyari sa'yo. Mamuhay ka muna ng simple at malayo sa syudad. Ako nang bahala sa maiiwan mo rito pansamantala. Hands off, Teo. May babala niyang sabi. Inalis naman ni Teo ang kamay sa balikat ni Brianna. Itinaas pa nito ang dalawang kamay na parang sumusuko. Alright, sorry. Balato ko na sa ito dahil pinalaya mo na ang sarili mo. Bahala ka ng dumiskarte kung paano siya maniniwala sa'yo. Kumindat si Teo at pasimpleng tumingin kay Brianna. Umiwas naman siya ng tingin, pero naramdaman niya ang pagpisil ni Brianna sa kamay niya. Napatingin siya sa dalaga at sandaling natigilan. Malakas na kumabog ang dibdib niya habang nakatitig sa mga mata nito. Kaibigan mo talaga ako, Damian. Ako kasi palagi ang nagsasabi ng mga bagay-bagay na hindi mo napapansin, tulad ng nararamdaman mo. Alam mo may kakaiba sa tuwing tumitingin ka sa kanya, pero binabaliwala mo lang. Chance mo na to para makilala siya. Alam mo naman nakasupport ako palagi sa love life mo. Nakangiti nitong sabi na hindi na rin niya tinutulan. Makalipas ang 2 linggo, nakabalik na ang lahat sa Imperial Mansion maliban sa mag-inang Rosie at Rosa. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang dalawa. Masayang-masaya naman si Brianna nang sumama si Damian pauwi sa kanilang probinsya. Naniniwala na siya ngayon na hindi ito na aksidente dahil nagawang ipaliwanag ni Teo ang lahat sa kanya at nakita rin niyang wala ito kahit isang sugat. Maging ang tungkol sa paggalugi nito sa negosyo ay peke rin. Ginawa lamang yun ni Damian para subukan ang katapatan ng nobya nito. Pero alam niyang masakit ang puso nito ngayon dahil kay Rosie. Nangako siya kay Teo na gagaling ito sa probinsya nila at fresh itong babalik sa syudad. Sir Damian, malapit na po tayo sa bahay namin. Naroon po yun sa dulo nitong palayan. Itinuro niya ang nag-iisang bahay sa dulo ng malawak na taniman ng palay. Wala bang hotel dito o resort na pwede kong tuluyan pansamantala? Ang layo ng bahay niyo sa kalsada. Kailangan pa nating dumaan sa maliit na daanang to. Konting mali lang sa paghakbang, mahuhulog ako sa putikan. Reklamo nito at tukoy sa pilapil na dinadaanan nila. Hindi uso ang hotel at resort dito, sir. Wala po kayong pagpipilian kung dito muli sa bahay namin. Kasya naman po tayo ron kahit maliit lang. May 2 kaming papag na gawa sa kawayan at isang kotsyon na magkakagalit ng mga foam. Hiwa-hiwalay na kasi sila. Minsan, tumatakas pa ang foam sa butas ng cover. Tumigil sa paglalakad si Damian. Pawis na ito mula sa halos 1 oras nilang paglalakad. Lumapit naman siya rito at pinunasan ng malinis na panyo ang noon nito. Pasensya na sir kung napagod ka. Mga 105 hakbang na lang, nasa bahay na tayo. Biro niya kahit hindi siya sigurado kung ilang hakbang pa ang magagawa nila. Hinawakan ni Damian ang kamay niya at kinuha ang panyo sa kanya. Alam mo ba kaya sumama ako sa iyo, Brianna? Tanong nito sabay dampi ng panyo sa pawisan niyang noo. Kaagad tumugon ng mabilis na tibok na puso ni Brianna sa simpleng ginawa ni Damian. Pangarap niya lang dati na mahawakan ng kamay nito. Pero ngayon, pinupunasan pa nito ang pawis niya. Sana lang makisama ang pawis niya at tumulo silang lahat para hindi ito matapos sa pagdampi ng panyo sa noo niya. Sumama ka rito para magpagaling ng puso, di ba sir? Sagot niya kasabay ng paglunok. Alam mo ba kung ano magpapagaling sa puso ko? Nag-isip naman si Brianna at nahagip na tingin niya ang puno ng saging sa gilid ng palayan. Puso ng saging? Tama, puso ng saging ang gamot sa puso mo, Sir Damian. Marami niyan dito, kaya huwag ka mag-alala. Ipagsusungkit kita ng maraming puso. Tugon niya, dala na rin ng kaba. Natigilan si Damian at napatitig sa kanya. Nag-init naman ang mukha niya, pero hindi siya nag-iwas ng tingin. Pagkakataon na niyang makipagtitigan dito. Sinusulit na rin niya habang sa kanya nakatuon ang tingin nito. Nagulat na lang siya nang bigla itong tumawa. You're so pure, Brianna. Minsan ba nagkaroon din ng mali siya ang isip mo? Para kasing napaka-inosente mo sa lahat ng bagay. Kailangan ko ba ng mali siya, Sir Damian? Saan nabibili yun? Napailing ito habang nakangiti. Busog na busog naman ang mga mata niya dahil sa kagwapuhan nito. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Mas gusto kong ugali mong yan. Huwag kang magbabago, Brianna. Dahil sa kabutihan ng puso at kasimplihan mo, hindi ako natakot na mawala sa akin ng lahat. Dahil alam ko, hindi ako nag-iisa. Nariyan ka at handa akong samahan kahit sa kahirapan ng buhay. Nagawa pa rin umiti ni Brianna kahit sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Parang gustong lumabas na yon at makipaghabulan kay Damian sa palayan. Sir Damian,
Dapat siguro palagi kitang papagurin. Nakakakilig kasi ang mga sinasabi mo eh. Pagkarating natin sa bahay, maglakad ulit tayo dito pabalik-balik. Baka mas kiligin pa ako sa mga maririnig ko mula sa'yo. Biro niya sa kabila ng kilig niya. Ano yung kilig-kilig na sinasabi mo, Brianna? Napaigtad si Brianna nang marinig ang boses ng kanyang tatay na si Brigaldo. Hinanap niya agad ito sa paligid pero hindi niya ito makita. Itay, bakit naririnig ko ang boses mo? Nasaan ka? Narito ako sa itaas ng puno ng nyog. Kumukuha ng tuba. Kumaway si Brianna sa tatay niya nang makita itong nakaakyat sa puno ng nyog. Itay, kumusta po? Para kang bayawak dyan, tay. Bumaba ka na po rito. Ang gwapo ko namang bayawak, anak. Saad nito habang bumababa sa puno ng nyog. Sino ba yung kasama mo at may pakilig-kilig ka pang nalalaman dyan? Nobyo mo ba yan? Tanong uli nito paglapit sa kanila. Hindi ko po nobyo si Sir Damien, pero kinikilig po ako sa kanya. Ang gwapo niya kasi. Hindi mo pala nobyo. Bakit mo inuwi rito? Magpapagaling po siya ng puso, itay. Puso? Anong meron sa puso niya? May sira ba? Maraming puso ng saging dito. Mamili na lang siya ng ipapalit. Yun nga po ang sabi ko, itay. Pero hindi yun ang gamot na tinutukoy niya. Pinagmasdan nito si Damien mula ulo hanggang paa. Tapos mula paa hanggang ulo. Pabalik-balik na parang scanner ang mga mata nito. Ang pogi nito ah. Amoy mayaman at mukhang hindi sanay sa bukid. Ano bang gamot ang makukuha mo rito sa amin ha? Teka, ano pala ang pangalan mo? Tanong nito kay Damien. Magandang araw po sir. Ako po si Damien Imperial. Narito po ako kasi sumama ako kay Brianna. Oo nga, sumama ka saan ako? Bakit ka? Itay, mamaya mo na siya interviewin. Umuwi na muna tayo sa bahay. Pigil niya sa pagtatanong ng kanyang ama. Tiningnan muna nito uli si Damian mula ulo hanggang paa, bago nagpatiunang naglakad. Ngumiti naman siya sa binata at mahinang humingi ng pasensya. Tipid lang itong tumango bago sila sumunod sa kanyang ama. Pagdating sa bahay, hindi lang tatay ni Brianna ang nagtanong kay Damien. Maging ang nanay niya at 3 teenager niyang kapatid na mga lalaki ay tila pinaghandaang gisahin ng binata. Iho, ang pagsama ng isang lalaki sa bahay ng babae ay nangangahulugan na may relasyon kayong dalawa. Pero sabi nitong anak ko, wala kayong relasyon. Anong meron sa inyong dalawa? Tanong ni Briselda, ang ina ni Brianna. Inay, boss ko siya at kasambahay niya ako. Malinaw naman po yun ah. Ayaw niyo pang magpahinga muna kami ni Sir Damien? Ang layo po ng binyahe namin oh. Baka pwedeng bukas na lang kayo magtanong. Hindi pwede ate. Ang tagal mo hindi umuwi rito tapos ang pasalubong mo sa amin lalaki. Akala ko kami lang ni tatay ang lalaki sa buhay mo. Bakit nag-uwi ka ng lalaki rito? Nagtatampong tanong ni Bingo, ang bunso niyang kapatid. Oo nga ate, tapos wala naman pala kayong relasyon. Bakit nag-uwi ka rito ng lalaking hindi pala namin magiging kuya? Segunda pa ni Brisando, ang sinundan ng bunso. At saka ate, ang pogi ng kasama mo. Magagandang babae rin ang hanap niyan. Dapat hindi ka nisama rito ng lalaking wala kang pag-asa mahalin. Pangaalas ka nang sumunod sa kanya na si Brillian. Nahagip ni Brianna ang tsinelas na nakasandal sa dingding. Mukhang tsinelas din ng tatay niya na bagong brush, pero ginawa niya lang pambato sa kapatid niyang magaling mang-Alaska. Super OA niyo namang mag-isip. Dinala ko rito si Sir Damian para magpagaling ng puso niya, kaya tulungan niyo na lang ako para gumaling siya. Ilang puso ng saging ba ang kailangan niya? Gaano kalaki para maihanap namin siya ng eksakto sa dibdib niya? Saad ng inang sa Briselda. Lumingon si Brianna kay Damien. Nakita niyang namumula ang mukha nito habang nakatakip ang isang palad sa bibig. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagpipigil nito ng tawa. Sir Damien, ayos ka lang ba? Hindi na nito napigilan ng sarili. Inalis nito ang kamay sa bibig at malakas na tumawa. Namangha si Brianna habang pinapanood ito. Ibang-iba to sa boss niyang palaging seryoso. Pero ngayon nagagawa na nitong tumawa. I'm sorry. I honestly can't help it. Your family has this warmth that's just so lovable. And the way you speak, it's so clever but pure. It brings me so much joy and makes me want to laugh out loud. Ano raw? Naguguluhang tanong ni Brigaldo. Bringo, kunin mo nga ang diksyonary mo para maintindihan natin ang sinasabi ng poging ito. Utos ni Briselda sa bunsong anak. Ako na lang ang magsasabi sa inyo sa Tagalog, inay. Presenta ni Brillian. Tumikim pa ito na parang kakanta sa videoke. Ang sabi po niya,
Hindi raw po niya mapigilan tumawa dahil mapagmahal ang ating pamilya. Maliban kay Ate Brianna. Si ate lang daw po ang naiiba sa atin dahil pangit siya. Hoy, Brilliant, walang sinabi si Sir Damian na ganyan ha. Inis niyang sabi, pero sinayawan lang siya nito bago tumakbo palabas ng bahay. Hindi naman siya pumayag na maisahan ng kapatid, kaya hinabol niya ito. Sumunod din sa kanila ang dalawa pa niyang kapatid. Magkakasama na uli sila kaya walang tigil na naman ang asaran nilang magkakapatid. Ito ang asaran na walang pikunan dahil ito ang uri ng pagmamahal nila para sa isa't isa. Samantala, naramdaman ni Damian na naging seryoso ang mga magulang ni Brianna nang lumabas ang magkakapatid. Umupo si Brigaldo sa tabi ng asawa nitong si Briselta bago tumikim. May sasabihin ka ba sa amin, Mr. Imperial? Formal na tanong ni Brigaldo. Pasimpleng bumuntong hininga si Damian para masabi niya sa mga ito ang totoong dahilan ng pagsama niya kay Brianna. Ma'am, sir, I came here to respectfully ask for your permission to court your daughter Brianna. Mukhang hindi naman nagulat ang mag-asawa sa sinabi niya. Formal lang ang itsura ng mga ito. Courtship is a big responsibility, Mr. Imperial. It's not just about flowers or sweet words. It is about commitment, respect, and intention. If you're truly serious about my daughter, I expect you to treat her with the dignity and care she deserves. Seryosong pahayag ni Briselda na nagpahanga kay Damian. Isang patunay ang pamilya ni Brianna na hindi dapat husgahan ng panlabas na anyo. Tila maliit na bagay lang sa mga ito ang makipagsabayan sa formal na usapan. Nagagawa ng mga itong magbiro, pero mas kaya ng mga ito ang matatalinong diskusyon. If our daughter truly loves you, Mr. Imperial, then we won't interfere. But you must know that love is not enough. She deserves someone who will protect her heart, not just win it. Segunda ni Brigaldo na seryoso ding nag-English. I understand, ma'am, sir. I know how much she means to you. Thank you for your blessing, and I give you my word. I promise to treat Brianna with love and respect she deserves, and I will do everything I can to never hurt her. Humantong na rin tayo sa ganitong usapan, magiging tapat na rin ako sa iyo, Damian. Hindi lang ikaw ang lalaking formal na nagsabi sa amin para ligawan si Brianna. Marami kayo at pawang may mga sinabi sa buhay. Isa sa masugid niyang manliligaw ay ang mayor namin dito sa San Benedicto. Saad ni Briselda. Bahagyang natigilan si Damian sa narinig. You mean Alaric Madrigal courted her? Gulat niyang tanong. Okupado ang isip niya sa maraming bagay kaya hindi niya nagawang alamin ang pangalan ng bayan ni Brianna sa probinsya. Napakaliit ng mundo nila dahil ang lalaking kinikita ni Rosie ay masugid palang manliligaw ni Brianna. Mukhang kilala mo ang mayor namin dito, Damian. At tamang narinig mo. Niligawan ni Mayor Alaric ang anak ko at natigil lamang yun ang umalis sa San Benedicto si Brianna. Inosente ang anak ko pero hindi siya mangmang. Matalino siya dahil alam niya kung sino ang taong genuine ang pakikitungo sa kanya. Umalis siya dahil ginawang kompetisyon ng mayayamang lalaki ang panliligaw sa kanya. At siya ang inaasam na premyo. Kung ganoon ang intensyon mo, huwag mo nang ituloy ang panliligaw mo sa kanya. Baka pati kami makialam at masaktan ka namin. My intentions are sincere, ma'am. I'm courting Brianna not just to win her heart, but to earn her trust. I want to build something real between us. I know love isn't just about feelings. It's about responsibility. And I'm ready to show that through actions, not just by words. Sagot niya na buo ang loob at may mataas na kumpiyansa. Sa dami ng babaeng nakilala niya, kay Brianna lamang siya naging ganito. Ngayon niya pagtanto na napalitan na nito si Rosie sa puso niya. Tanging pangako na lang ang nagtatali sa kanya sa dating nobya na inakala niyang pagmamahal pa. Bakit ang seryoso niyo? Anong meron? Nagtatakang tanong ni Brianna nang muling pumasok sa loob ng bahay. Brianna, nagpapaalam si Damian na manliligaw raw sa'yo. Pumayag naman kami dahil desisyon mo naman ang masusunod kung sasagutin mo siya. Sagot ng tatay nito. Kinabahan si Damian nang seryosong tumingin si Brianna sa kanya. Baka hindi nito nagustuhan ang pagtatangka niyang manligaw tulad ng mga dati nitong manliligaw. Sinasagot na kita, Sir Damian. Magkasabay na natumba sa kinauupuan ang mga magulang ni Brianna. Waring gulat na gulat ang mga ito sa mabilis na desisyon ng anak. Habang siya naman ay hindi malaman kung ano ang magiging reaksyon. Mabilis ang tibok ng puso niya, namamawis ang kanyang noo at nagtatago ang ngiti sa mga labi niya. Ate, ginulat mo naman ang manliligaw mo. Bakit mo kasi sinagot agad? Nagpakipot ka man lang sana. Saad ng isang kapatid ni Brianna na binato nito ng tsinelas kanina. Bakit pa ako magpapakipot? Ang tagal kong pinangarap to. At least ngayon may privilege na akong yakapin si Sir Damian.
Ate, bakit Sir Damian pa rin ang tawag mo sa kanya? Usisa pa ng isa nitong kapatid. Ngumiti si Brianna bago lumapit sa kanya. Iniyakap nito ang kamay sa braso niya. Anong gusto mong itawag ko sa'yo, Sir Damian? Honey? Baby? Cupcake? Sweet cake? Hubby? Hubby would be fine with me. As long as it's you saying it. Putol niya sa sasabihin nito. Mahigpit na pinagdikit ni Brianna ang mga labi, pero pulang-pula naman ang mukha nito. Tingnan mo ang anak natin, Brigaldo. Pinipigilan pa talaga ang kilig. Halatang halata naman na mahal niya si Damian. Hindi siya ganyan sa kahit sinong lalaking nakilala niya. Umiiling na sabi ni Briselda. Ayos lang yan, mahal. Ang mabuti pa umuwi na tayo. May pasok pa ang mga bata bukas. Nagtaka si Damian sa sinabi ni Brigaldo. Bakit kailangan pang umuwi ng mga ito kung naroon na sila sa bahay? Pahingahan lang namin ang bahay na ito kapag nasa bukid kami, hubby. Nasa sentro ng bayan talaga ang bahay namin. Halika na, uuwi na tayo sa tunay naming bahay. Nakangiting ani Brianna. Kinikilig naman si Damian sa endearment na narinig. Tahimik silang sumunod sa mga ito at muli nilang binaybay ang makitid na daan. Pakiramdam niya ay may matutuklasan pa siya sa pagkatao ni Brianna. At hindi nga siya nagkamali. Sa tabing kalsada nakahimpilang isang uri ng sasakyan na alam niyang napakamahal. Sumakay sila roon at tumigil sa malaking bahay na may malawak na bakuran. Mas maliit yun kumpara sa Imperial Mansion, pero masasabi niyang may mataas na antas ng pamumuhay ang mga nakatira doon. Welcome sa bahay namin, hubby. Masiglang sabi ni Brianna pagpasok nila sa loob. Hinawakan ni Damian ang kamay ni Brianna. Hindi niya alam kung paano hihingi ng tawad dito dahil nanilbihan ito sa mansyon niya, gayong maayos pala ang buhay nito sa probinsya. Brianna, bakit? Naputol lang sasabihin ni Damian nang malakas na tumawa ang kapatid nitong magaling mang-Alaska. Brianna raw ate, hindi ko tinawag na wifey ng hubby mo. Sabi nito bago tumakbo paakyat ng bahay. Huwag mong pansinin ang Alaskador na yon. Ano pala yung sasabihin mo? Hihingi lang ako ng pasensya dahil nahirapan ka sa mansyon ko bilang kasambahay. Hindi ko alam na ganito kaganda ang buhay mo sa probinsya nyo. Pero ginagawa lang kitang utusan sa bahay ko. Sinsero niyang paumanhin. Ano ka ba? Wala yun. Hindi naman ako nahirapan sa trabaho ko bilang kasambahay. Bihira lang kasi akong utusan ni Manang Teresa. Pinsan kasi yun ni nanay at alam niyang nagtatago lang ako sa mga makukulit na lalaki sa lugar namin. At saka hindi sana kita nakilala kung hindi ako naging kasambahay sa mansyon mo. Wala sana akong hobby ngayon. Napangiti si Damian sa pagiging positibo ni Brianna. Nakakahanga talaga ang ugali nito. Marunong itong makibagay kahit nakakaangat ito sa buhay. Isang patunay na mabait ito sa kapwa dahil sa magandang pakikisama nito sa mga tauhan niya sa mansyon. Salamat at wala kang sinugot sa mga manliligaw mo. Kung meron, hindi ka sana makakarating sa mansyon ko. Nagpaparamihan lang kasi ng girlfriend ng mga yon. Dinamay pa ako. Nung nalaman ng isa na hindi ako mapasagot, naligaw rin sa akin hanggang dumami na sila. Nairita na ako dahil hindi ko na magawang mag-enjoy dahil kailangan ko silang harapin. Minsan nga nagtatago na ako pero likas silang makukulit. Kaya ayun, umalis na lang ako dito at ginabayan ako ng tadhana patungo sa'yo. Pwede ba kitang yakapin, wifey? Kanina pa niya ito gustong yakapin pero nahihiya siya sa pamilya nito. Alam naman niyang may blessing na siya sa mga magulang ni Brianna, pero ayaw niyang samantalahin yun. Gusto pa rin niyang kumilos ng tama sa harap ng mga ito, lalo pat nangako siyang irerespeto ang dalaga. Siyempre naman, hubby, may anliyakap ka sa akin kahit kailan mo gusto. Hindi na nagpadalawang salita si Damian. Hinapit niya sa bewang si Brianna at mahigpit itong niyakap. Marahan siyang napapikit nang malanghap ang mabakong amoy ng buhok nito. Pakiramdam niya natagpuan na niya ang totoong tahanan habang yakap ang malambot na katawan ng dalaga. Pinawi ng simpleng yakap nito ang masasakit na pinagdaanan niya sa pag-ibig. Sa yakap nito, hindi siya Damian Imperial na kilala ng lahat, kundi isang simpleng lalaking handang mahalin at magmahal ng buo. I love you, Brianna, my wifey. Kinikilig na tumawa si Brianna. Humigpit ang yakap nito sa bewang niya bago isubsob ang muka sa kanyang dibdib. Dati, ini-imagine ko lang na sinasabihan mo ka ng I love you. Pero ngayon nararanasan ko na. Mahal din kita, hubby. Na-love at first sight yata ako sa'yo nung una kitang makita sa mansyon. Hindi mo lang alam pero palagi ako nagnanakaw ng tingin sa'yo. May CCTV sa mansyon, wifey. Alam ko nakatingin ka palagi sa akin. Ang hindi mo alam, tinitingnan din kita kapag hindi ka nakatingin. Hala, di nakikita mo pala kung paano ako kiligin. Para akong sira, no?
Palagi. At natutuwa ako sa tuwing nakikita kang masaya na makita ako. Now I know kung bakit lagi kang nakukurot ni Manang Teresa kapag sinasaway ka na huwag akong tingnan. Kilala ka pala niya talaga. Oo, pinapauwi na nga rin yun ni nanay dito noon pa. Pero ayaw kang iwan ni tita. Loyal din sa'yo si tita. Loyal kami sa'yong lahat. Thank you dahil kahit masungit ako minsan, naging tapat kayo sa akin. Hindi ka naman masungit. Lagi ko kayang sinasabi sa kanila na mabait ka. I know, narinig ko minsan na pinagtatanggol mo ako sa mga kasama mo. Siyempre, love kasi kita. May pagtingin na pala tayo sa isa't isa. Pero ngayon lang natin inamin. Meant to be talaga tayong dalawa, Habi. Sabay silang tumawa habang magkayakap. Tila natuldukan niyon ang lahat ng alinlangan sa mga puso nila. Pero alam nilang pareho na nagsisimula pa lang ang kanilang kwento. Hindi pa man nila alam ang mga mangyayari, pero magpapatuloy yun sa paraang hindi nila inaasahan. Sa paglibas ng mga araw ng pananatili ni Damien sa bahay ni Brianna, marami siyang natuklasan tungkol sa dalaga. Nakapagtapos ito ng agricultural engineering at may likas na galing sa pamamalakad ng mga tauhan. Natural na rito ang humor na mapagbiro, pero iba ito kumilos at magsalita sa trabaho. Tumutulong ito sa mga magulang sa pagpapalago ng halos 20 ektaryang lupain na taniman ng mga ito. Napakaswerte niya dahil nakilala niya ang isang simpleng babae na may matibay na paninindigan, talino at puso para sa lupang kinagisnan. Hobby, kailan ka babalik kapag umalis ka na rito? Malungkot na tanong ni Brianna habang papasok sila sa simbahan ng San Benedicto para magsimba. Nagpaalam siya rito na babalik muna sa syudad para gawin ang naiwan niyang trabaho roon. Babalik din ako agad kapag naayos ko ng trabaho ko sa syudad. Nahihiya na ako kay Teo dahil nagpapatagal na ang pagbabakasyon ko rito. Don't worry, palagi naman akong tatawag sa iyo eh. Promise yan ah? Of course, wifey. Hindi naman kita matitiis eh. Alam ko naman yun eh. Pero hindi pa kasi tayo nakakaligo sa ilog. Hindi mo pa nararanasan ang natural na swimming pool namin dito. Mas masarap ang tubig doon kaysa sa swimming pool sa mansyon mo. First time ko lang maligo sa swimming pool pero hindi ko ipagpapalit ang ilog dito. Good thing na wala kaming pool sa bahay. Ang pangit pala ng lasa ng tubig na may chlorine. Bahagyang natawa si Damien nang maalala niya ang araw na yon. Dapat noon pa niya nalaman na importante sa kanya si Brianna. Dahil walang alinlangan siyang tumalon para iligtas ito noon dahil sa pag-aakalang nalulunod ito. Then let's go there before I head back to the city. Let's go for a swim together. Talaga? Yeah, I told you, hindi kita matitiis. Bumungis-ngis ng tawa si Brianna, pero agad din itong napasimangot nang mapunta ang tingin sa pintuan ng simbahan. Lumingon siya roon at hindi niya inaasahan na makikita si Rosie kasama ang isang lalaki na ngayon titig na titig sa wifey niya. Likas talagang babaero tong si Mayor. May kasama ng babae pero kung tumingin sa akin, parang gusto pa akong bitbitin. Bulong ni Brianna. Damien, anong ginagawa mo rito? Malakas na tanong ni Rosie. Kung plano mong pigilan ang kasal ko kay Alaric, mabibigo ka lang. Itigil mo ng paghahabol sa akin. Hindi na kita mahal. Hindi pinansin ni Damien si Rosie. Wala na siyang pakialam dito at sa kahit anong sabihin pa nito. Pero hindi niya mapapalampas ang malagkit na tingin ng kasama nitong lalaki kay Brianna. Brianna, kailan ka pa umuwi? Ang tagal kitang hinintay. Akala ko hindi ka na babalik sa bahay natin. Kamusta ka na? You don't have to ask if it's obvious that she's fine. Suplado niyang sagot sa tanong ng lalaki. Pasimple naman siyang kinalabit ni Brianna bago mahinang nagsalita. Selos ka kay Mayor, Hobby? Yes. Walang gatol niyang sagot dahil yun ang totoo. Excuse me, but who are you? Anong relasyon mo kay Brianna? Tanong ni Alaric sa kanya. Alaric, baby. Siya si Damien Imperial, owner ng bumagsak na Imperial Heights at ex-boyfriend ko. Siguro narito siya dahil alam niyang magpapakasal ako sa'yo. Singit ni Rosie. Ang tinatanong ko ay ang relasyon niya kay Brianna. Hindi ang relasyon niyo dati, Rosie. Isa pa, saan mo nakuha na bumagsak ang Imperial Heights? Ilang dekada na yun sa industriya. Malabong bumagsak yun kahit ilang investor pa ang tumalikod. At malabo rin na may tumalikod na investor sa ganon katanyag na kumpanya. Kilalang kilala yun kahit na mga small-time businesses. Napangisi si Damien nang mapasinghap si Rosie. Marahil ngayon lang nito naisip na kailanman hindi siya maghihirap. Pero huli na ang lahat para dito. You lied to me, Damien! Sigaw ni Rosie pero hindi niya ito pinansin. Wifey, mahuhuli na tayo sa misa. Pumasok na tayo.
Baling niya kay Brianna. Sure, hubby. Wait, hubby? Wifey? Are you two married? Gulat na tanong ni Alaric. Hindi na nila pinansin ng dalawa at pumasok na lang sa loob ng simbahan. Wala silang obligasyong magpaliwanag sa mga to dahil mas mahalaga ang pagmamahalan nila ni Brianna. Pagkatapos magsimba, nagtungo sila sa ilog at magkasamang naligo bago siya bumalik ng syudad. Makalipas ang ilang araw, balik trabaho na si Damian sa Imperial Heights. Araw-araw niyang tinatawagan si Brianna sa umaga bago siya pumasok at sa gabi pagka-uwi niya. Masyado siyang abala ngayon sa sunod-sunod niyang proyekto sa loob at labas ng bansa. Kung kinakailangan naman niyang lumabas ng bansa, sinisigurado niyang natatawagan ito ng isang beses sa isang araw. Damian. Agaw pansin ni Teo habang pumipirma siya ng mga papeles. Go ahead. What is it? Nagawa ko na pinapagawa mo sa isang pag-aari mo sa Maldives. Good. Thank you. May isa pa. Tungkol kay Rosie at kay Madam Rosa. Wala na akong pakialam sa kanila. Baliwala niyang putol sa sasabihin ni Teo. Alam ko naman yun. Pero simula nang hindi matuloy ang kasal ni Rosie kay Mayor Alaric, palagi na nilang ginugulo ang mga gwardya nitong building. Gusto nilang pumasok at makausap ka. Call the police if they do that again. Actually, ginawa ko na yun kanina. Dinampot sila ng mga pulis at ayon sa report, dadalhin sila sa France para harapin ang kaso nila ron. I don't care about them, Teo. You may leave if you have nothing else to say. Last na, Damian. May nakarating na balita sa akin na pabalik-balik daw si Mayor Alaric sa tahanan ng mga dimakulangan. Gusto niyang ipagpatuloy ang paniligaw kay Brianna. What the hell? Kailan pa nagsimula to, Teo? Malakas niyang tanong. Napatayo pa siya at nahampas ang mesa niya. Simula nang umalis ka sa San Benedicto. Shit! Tuturuan ko ng leksyon ng lalaking yun. Gigil niyang sabi. Pakasalan mo na kasi si Brianna para matibay ang bakod mo. You're right. Get my private jet ready and make sure everything's set in the Maldives. We're heading there immediately. May pagmamadali niyang utos. Ngumiti si Teo at nag-thumbs up sa kanya. Right away, boss. Ang bagal kasing kumilos. Bulong pa nito sa huling pangungusap. Walang sinayang na oras si Damian at nagmamadali siyang nagbiyahe patungo sa San Benedicto. Hindi niya hahayaan na may umaaligid sa wifey niya. Samantala, nasa ilalim ng punong mangga si Brianna habang tutok na tutok sa pagpaplano ng panibagong sistema ng irigasyon para sa palayan nila. Nakalatag sa harapan niya ang blueprint ng bukirin. May katabing laptop na nagpapakita ng datos sa dami ng ani, klima ng lupa at galaw ng panahon. Ganito ang araw-araw niyang trabaho simula nang umalis si Damian. Miss na niya ito pero nauunawaan naman niyang marami itong trabaho. Sapat na sa kanya na araw-araw itong nakakausap sa cellphone. Wifey! Kaagad bumilis ang tibok ng puso ni Brianna nang marinig ang pamilyar na boses ni Damian. Sinuyod niya ng tingin ng paligid at nakita ito sa dulo ng pilapil. Oh my God! Hubby! Sigaw niya at mabilis na tumakbo patungo rito. Hindi naging hadlang ang liit ng pilapil para makarating agad siya kay Damian. I missed you, hubby! Dinambahan niya ito ng yakap kahit muntikan na itong mahulog sa putikan. Mabuti na lang at nakabalanse agad to. I missed you too, wifey. Sumama ka sa akin sa Maldives. Ha? Anong gagawin natin doon? We're getting married there. Marahang dumistansya si Brianna kay Damian. Namimilog ang mga mata niya at nakaawang pa ang mga labi. Seryoso? Magpapakasal na tayo? Yeah. Ayokong umaaligid pa rin sa'yo ang mayor na yun. At saka doon din naman tayo hahantong eh. At ayoko nang patagalin pa to. Let's get married, wifey. Magpapakasal ako sa'yo, hubby. Pero saan mo naman nakuha na umaaligid pa rin si Mayor Alaric sa akin? Hindi ko na siya nakikita simula nang makita natin sila sa simbahan bago ka umalis. I'm so glad to hear that, wifey. Maybe Tayo's just playing tricks on me again. Anyway, let's go. I can't wait to make you my wife. Me too, hubby. I can't wait to officially become Mrs. Brianna Imperial. Bagay na bagay sa akin ang apelido mo. Pero sandali lang ha, kukunin ko lang ang mga gamit ko sa may punong mangga. Alright, let's get your things first. Wait, paano ako makakapunta sa Maldives? Wala akong ticket. No worries, wifey. I have a private jet. Okay nang lahat. Ikaw na lang ang kulang. No need din ng visa ron. May passport ka naman, di ba? Meron naman. Ilang beses na rin ako nakapunta sa ibang bansa to purchase agricultural machinery for our farm.
Then we don't have a problem. Makakapagpakasal na tayo agad dun. Bakit ba lalayo pa tayo? Ayaw mo ba rito sa bansa natin? Humiti si Damian. Hinawakan ang kamay niya. Gusto ko rin rito pero gusto ko rin na tayong dalawa lang muna. Isang kasal na walang pressure, walang intriga. Tayo lang, sa isang lugar na parang ibang mundo. So, symbolic wedding lang, ganon? Oo, pero totoo ang mga pangako ko, wifey. Pagbalik natin sa Pilipinas, likal nating tatapusin ang sinimulan natin. Para rin masaksihan na pamilya mo ang kasal natin. Gusto ko lang bakuran ka na, kaya halika na, wifey. Kinuha muna nila ang kanyang mga gamit bago umuwi sa bahay nila. Nagulat ang pamilya ni Brianna nang marinig mula kay Damian na magpapakasal sila sa Maldives. At ngayong araw na rin ang alis nila. Wala nang oras para magtanong pa. Nakaayos na ang lahat. Passports, itinerary, at maging ang ilang piling kaibigan at kapamilya ng kasama nila sa biyahe. Buti na lang din at may mga passport ang buong pamilya ni Brianna dahil isang beses isang taon ay namamasyal talaga sila ng pamilya sa ibang bansa. Ilang oras ang lumipas, magkahawak kamay na bumaba ng private jet sina Damian at Brianna sa Velena International Airport sa Maldives. Pagkatapos ng maayos at mabilis na proseso sa immigration, sinalubong sila ng isang private concierge team mula sa resort. Inihatid sila sa airport jetty, isang maliit na daungan na nakatayo sa mismong isla ng Paliparan. Doon naghihintay ang marangyang yate na eksklusibong inarkila ni Damian para sa okasyon. May mga staff na bumati sa kanila habang isinasakay ang kanilang mga gamit at inaasikaso ang mga bisita. Habang lumalayag ang yate sa gitna ng malawak na dagat na kumikislap sa papalubog na araw, tahimik lang si Brianna, nakasandal sa balikat ni Damian. Tila hindi pa rin makapaniwala na ilang oras mula ngayon, magiging asawa na niya ang nobyo. Kahit sa mata pa lang ng kanilang puso at ng mga mahal nila sa buhay. Sa isang pribadong isla, inayos ang isang simpleng seremonya sa dalampasigan. May mga bulaklak, puting upuan, at tanawing parabang nilikha para sa kanila. Sa harap ng pamilya at ilang malalapit na kaibigan, nagpalitan sila ng pangako. Hindi man legal sa papel ang seremonyang yun, tunay naman ang kanilang pagmamahalan. I love you, wifey. I will marry you again. Bulong ni Damian nang mapag-isa sila sa villa na para sa kanilang dalawa lamang. I love you too, hubby. Wala mo ng honeymoon, di ba? Saka na pag-official ang kasal natin sa Pilipinas. Oo naman. Pero pwede ring mag-advance kung papayagan ng wifey ko. Biro nito sabay pilyong kindat sa kanya. Napangiti si Brianna at tumawa ng mahina. Sige na nga, papayagan kita. Kahit symbolic pa lang ang kasal natin dito. Dahil mahal kita. Niyakap siya ni Damian ng mahigpit at binulungan. Salamat, wifey. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Sa pagkakataong yun, ipinaubaya ni Brianna ang sarili sa kanyang asawa. Walang pagsisisi, puro pagmamahal, at buong pagtitiwala sa bukas na magkasama nilang haharapin. Makalipas ang isang taon, bagamat abala si Brianna sa pagsulong ng mga proyektong pang-agrikultura at si Damian naman sa negosyo sa lungsod, hindi naging hadlang ang distansya sa kanilang pagmamahalan. Nagbunga ng isang anak na babae ang kanilang pag-iibigan at pinangalanan nila itong Dariana. Saksi ang tadhana kung paano nagtagpo ang kanilang mga puso. Ngayon ay magkaagapay sila sa lahat ng bagay, bilang mag-asawa, magulang at magkaibigang walang iwanan. Pinili nilang manatili at magsama habang buhay. Their story is a proof that love doesn't always come as expected. Sometimes, it finds us in the most unexpected moments. Quiet, strong, and meant to last. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.